Yan, at ito pa pala mga kabagis, no? Isang mali natin na sabi 4.5 months kaming nagpakain pero hirap kaming makaabot ng ganong kilo, ganong timbang. Mga kabagis, good morning, welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang ating update sa mga alaga natin. Almost 3 months na yan. And also, ang topic natin this morning mga kabagis is yung tanong kung ano ba yung mga mali sa pagkain natin at ano yung mga pagkain na dapat nating tandaan at i-make sure na magawa natin sa loob ng 3 to 4 months na pagkain. So make sure to continue watching mga kabagis, and hindi pa kayo napag-subscribe sa ating channel pala, mag-subscribe na kayo and i-like itong video na to mga kabagis, and don't forget to click the notification bell para updated tayo mga kabagis every time na may mga bagong upload yung ating channel. Thank you so much. Mga kabagis, i-discuss ko no yung napakalaking mali sa atin na hangad tayo ng mabilisan na paglaki at bigat ng ating mga alaga, kasi nasa pa lang 1 month pa lang natin pinakain ng grower, change na natin mga kabagis into finisher. So again, i-explain ko yan bakit mali yan at ano yung epekto niyan, kung bakit hindi natin maabot yung timbang na hinihingi or minimithi natin sa ating mga alaga. So explain natin ngayong umaga. So ngayon balik tayo sa atin, kasi minsan may nagtatanong kung ano ba yung ideal na number of sako, number ng sako na maubos ng isang baboy. Ang sagot ko naman dyan is 4 to 5 sacks yan mga kabagis, and i-make sure natin yung counting natin is isang pre-starter, isang starter at 2 grower, isang finisher. Yun yung counting. Kung 5, at that will be around 4 months mo mabenta yung baboy mo. Now may mga cases na 4 to 5 siya, kasi may mga cases na ang pinapakain mong finisher is half sako lang sa isang baboy. That's the reason why ang finisher ko mga kabagis is hindi ko kaagad yan ibigay unless nag 2 months straight sila na grower. I hope i-take note nyo yan at i-make sure ninyo na ginagawa nyo rin na 2 months exactly silang mag-grower. Bali after ng 1 month or 30 days kung pinakain ng starter, straight na ako sa grower, and then i-make sure kung 2 months sila nakakain ng grower. Whatever happens, 2 months. Kung mag-extend ka additional month, good na ipakain mo yung finisher, okay, walang problema yan. Basta lang i-make sure natin mga kabagis, na 2 months tayong nagpakain ng grower. Dahil isa yan sa dahilan mga kabagis na ma-miss natin at magtanong at magtaka tayo bakit hindi natin nakuha yung timbang na gusto natin. At may mga tao din na, for example, mayroon akong video kasi na sinabi ko in 3.5 months nakuha natin yung 80 to 90 kilos. May iba na bakit ako 60 kilos lang, or mahirap na nga akong makaabot ng 70. At may nag-comment naman na ako 3.5 months nakaabot ako ng 100 plus kilos. So depende talaga yan. Ang tanong ko kasi doon sa nag-comment na hindi siya nakaabot doon sa kilo na 80 to 90, average lang yun ha, pwede yang maglagpas pa. Pero may nag-comment na nahirapan sila. Ang tanong ko, ano yung set up ninyo sa pagkain ng mga baboy ninyo? So yun yung pinaka basic na tanong, kasi kung nagpakain ka ng baboy mo na hindi, kumbaga binilisan mo lang, after 1 month ng grower, finisher ka agad and then benta. So hindi mo na nakuha yung standard na setup. Kung ganun, kung gusto mong abutin yung 80 to 90 in 3.5 months or mas higit pa, i-make sure mo kabagis na nag-grower ka at least 2 months. And then before mo ibenta, pakainin mo ng finisher
at least 2 weeks to 1 month. Yun yung suggestion namin para makuha natin yung ating gustong timbang. Okay? I hope clear tayo doon kasi maling-mali yung may isa ding mali kasi ang nagpa-fattener tayo. Gusto kong i-explain din ito. Nagpa-fattener tayo kasi gusto nating makapag may malaking at least tira or profit doon sa ating gastos sa biik at saka sa feeds. Pero may iba na nagstay sila sa starter hanggang nabenta. Alam nyo ba yung difference ng starter per sako sa grower? At ang advantage ng grower, even if mura siya sa starter, napakalaki kabagis. Kasi yung grower talaga yung magpapalaki sa ating mga alagang fatteners. Kaya nga tawag siya grower. Yung starter naman, tinawag siyang starter is because yun yung dapat ipakain natin as a foundation sa ating mga baboy na ma-ready yung kanilang mga katawan, ma-ready yung kanilang bituka, no? Na habang kainin nila or mag-change na tayo sa grower, ready na yung katawan nila. That's the reason why mayroong starter. Ang starter per sako sa Ultra Pack is mga almost 400 yung difference sa grower, or hindi, mga 200 plus pala. So imaginein mo yan, kung magastos ka ng mga 10 sako or ilang sako na i-times mo yung 200 plus na difference, napakalaking savings na. Tapos bakit kayo magstay sa starter? So kung ano ba yung goal natin dito? Ang goal natin is maka-profit tayo, at least mayroong profit pag i-dispose na ang mga baboy. So yun yung kabagis, yun yung aking gustong i-picture out sa lahat na nagtatanong kung advisable ba or ideal ba daw na magstay na lang sila sa grower, sa starter at hanggang maibenta, hindi na sila gumagamit ng grower. Sa akin hindi yan ideal kasi hindi siya best way to come up with a profit. And then kung mag-grower naman din tayo, i-make sure natin na mag-grower tayo in 2 months time. 2 months, kumbaga 60 days yung kabuuan ng pakain nating grower sa ating mga alaga. Kasi that's the time mga kabagis na ma-make sure natin na nakuha natin yung gusto nating timbang. And if you can make it 2.5 months, better. No? Kung mayroon pa kayong budget sa feeds. So yan yung natin, yun yung ating gustong ipaabot na mga maling set up sa pakain at ang ending is hindi natin na-achieve yung timbang at laki ng mga baboy. So pakainin ko muna mga kabagis, no? Yan, at ito pa pala mga kabagis, no? Isang mali natin na sabi 4.5 months kaming nagpakain pero hirap kaming makaabot ng ganong kilo, ganong timbang. Tapos tinanong ko anong pakain, hindi pala pure feeds. And then ang problem dun mga kabagis is umaga at hapon lang pinapakain. Napakalaking difference ng timbang talaga or laki ng ating mga alaga mga kabagis kung ganun yung setup natin na twice a day lang, wala pang snacks yung pinapakain. Tapos kahit matagal mo yung ibenta, talagang hindi ganun kaganda yung timbang niyan. Kasi nga ang sabi ko nga, kahit anong klaseng brand ng feeds, as long as pure feeds yung pinapakain natin mga kabagis, I will surely say na ang ending or ang resulta is maganda sa mga ganyang klaseng pakain na pure feeds, no? Though may konting difference lang sa bawat brand, but normally kung pure yung feeds natin, lumalaki ang mga baboy natin sa madaling panahon lang, in a short period of time. So yun, gusto ko rin yung i-mention at i-correct na hindi talaga yan bibigat at lalaki katulad ng pinapakita natin dito ngayon sa ating ginagawang update sa ating mga alaga. Kasi pure yung pinapakain talaga. Nagmi-mix tayo ng feeds pero pure yun pareho, walang halong mga PPC, mga hammered corn and all, walang ganyan. Pure tayo mga kabagis, no? So yun lang, banggitin ko lang yan kasi may mga din na bakit ganito ang nangyari sa mga alaga ko kabagis.
Though matagal kong binenta, pero mga magaan pa rin yung mga timbang. Yun yung mga karamihan mga rason kung 2 beses lang natin pinapakain, and then mostly yung pinapakain natin hindi pala pure na feeds. Imagine niyo mga kabagas, ganyan ang katawan, oh. Wala pang 3 months yan, and then this coming 11 magti 3 months na yan. So for sure talagang mabigat na ito at lalaki pa ito kasi pure sila mga kabagis. At isa pa, i-mention ko pala na yung mga kagat nila nawala na mga kabagis. Perla lang yung sinabon ko dyan, sabon na perla. Ito wala na rin ito, oh. Yun na lang isa meron, konti na lang sa kanya. Sabunin nyo ng perla, hindi yan sa lamok kundi sa mga yan, kagat ng bangaw, yung malaking langaw. Yung mga lamok na kagat kasi yun yung mga maliliit lang. So yun, no, I hope nabanggit ko lahat yung kailangan nating malaman sa maling pakain natin. And again, kung aim tayo ng magandang resulta, make sure mga kabagis, give them at least 2 months na grower feeds. Then kayo na bahala dun sa iba kung ilang weeks, ilang months ninyo ipakain, basta at least straight na 2 months ipag-grower feeds natin sila para yan, makita ninyo. Sa next update ko next week siguro, ibang-iba na to mga kabagis, lalaki at lalaki yan, kasi nga the more na tumataas yung kanilang days, no, or tumatanda sila, the more po na magkaroon ng malaking improvement sa ating mga baboy na sa kanilang bigat at laki, no. Makikita natin yan in the next couple of weeks from now. So yun, thank you mga kabagis.